Nagsimula ang kwento noong 1906, ang malapit na pagtatapos ng dinastiyang Qing, sinindek ng mga bandido ang kanayunan at ang mga tao ay nabuhay sa patuloy na takot. Sa panahong ito, isang batang lalaki ang pinalaki sa isang respetadong pamilya na may mahabang tradisyon ng kung fu. Ang kanyang ama, si Master Wen, ay isang bihasang martial artist na nagsanay sa kanya araw-araw. Itinuro niya hindi lamang ang mga diskarte sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang mga prinsipyo ng karangalan. Inihahanda niya ang kanyang anak na isang araw na maabot ang pinakamataas na antas. Nanatiling matatag ang buhay hanggang isang gabi nang sinalakay ang kanilang tahanan. Daan-daang bandido ang lumusab sa ari-arian sa ilalim ng utos ni Zhang Shanlong. Desidido ang isang ambisyosong pinuno na pag-isahin ang lahat ng mga tulisan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nanlaban si Master Wen, ngunit wala siyang nagawa sa dami ng mga kalaban. Walang nagawa ang anak nito kundi panoorin ang kanyang ama na binugbog at nasusunog ang tahanan ng pamilya habang tahimik na nakatayo ang mga kapitbahay. Sa taong 1926, ang Tsina ay sumulong sa maraming paraan. Ngunit ang mga bandido ay isang pang-araw-araw na banta sa kanila. Marami ang nagkunwaring manggagawa sa pantalan upang pagnakawan ang mga kargamento mula sa mga negosyanteng tumangging magbayad ng mga bayarin para sa proteksyon. Sa daungan ng lungsod ng Muyong, dumating ang tatlong escort na sina Pang Yinan, Ma'am Ying, at Lei Wu habang ninanakawan ng mga tulisan ang mga gamit ni Yai Qian. Inalok na ni Pang ang kanyang serbisyo kanina, ngunit tumanggi si Yai Qian. Matapos magdusa ng mga pagkalugi, humingi ng tulong si Yai Qian. Sumang-ayon si Pang Yinan, ngunit humiling ng doble sa kanyang orihinal na presyo. Pagkatapos ay hinutusan niya sina Ma'am Ying at Lei Wu na lumaban, habang siya ay umiwas sa away. Nang matalo ang mga bandido, pumunta si Pang Yinan sa bantay ng hangganan ng lungsod ng Muyang para kumuha ng business permit. Hindi napapansin ang kanilang mga kilos. Isang babaeng nagngangalang Zuang ang nagmamatsyag ng mabuti at kalaunan ay lumapit sa kanila sa isang inn. Nagpropose ng trabaho si Zuang. Hiniling niya sa kanila na pumatay ng isang tao. Nagbigay ng isang pilak na pulse heiress bilang isang garantiya at nangangako ng mga gintong bar bilang kabayaran kapag natapos ang gawain. Sinabi niya sa kanila na makipagkita sa kanya sa nayon ng Fongjing kung pumayag sila. Kung tumanggi sila, ang pulse heiress ay ituturing na ninakaw ng mga bandido. Nag-alinlangan si Pang Yinan, ngunit nagpumilit sina Ma'am Ying at Lei Wu na kunin ang trabaho, lalo na't mayroon na silang advance na bayad. Si Lei Wu, na nagpapakita ng personal na interes kay Zuang, ay lalong nagtulak. Kasabay nito, ang tatlo ay nagtungo sa nasabing nayon, nakita nila na walang tao ang kabahayan. Habang naghahanap sila ng mga sagot, biglang inatake ng isang batang lalaki na nagngangalang Hewa si Lei Wu gamit ang chopsticks. Nagulat si Pang Yinan at Ma'am Ying. Ngunit mas nabigla sila nang tawagin ng bata ang kanyang ina. Wala sa kanila ang umasa na magkakaroon siya ng anak, at mukhang bigo si Lei Wu, na pagtantong may pamilya na ang babaeng hinahangaan niya. Mabilis si Zuang nagpaliwanag. Tinawag ni Hewa at ng iba pang mga bata sa nayon ang lahat ng kababaihan ay ina at lahat ng lalaki ay ama. Dahil ang kanilang mga tunay na magulang ay pinatay ng mga tulisan. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung bakit niya kinuha sila. Ilang araw bago nito, nakatanggap siya ng proposal ng kasal mula sa panganay na anak ng pamilya Zhang. Ang panukala ay dumating nang may panggigipit mula sa angkan na kilalang kilala sa kalupitan nito. Ayaw ni Zhu ang tanggapin ito, ngunit para sa kaligtasan ng kanyang nayon, kailangan niyang isaalang-alang ito. Kung siya ay magpapakasal sa pamilya Zhang, ang nayon ay hindi na mapipilitang magbigay-pugay sa mga bandido sa bundok. Gayunpaman, naniniwala siya na ang kanyang sariling buhay ay nasa panganib kung papayag siya. Kaya, kinuha niya ang mga escort para maghanap ng ibang solusyon. Matapos marinig ito, iniharap ni Pang Yinan ang kanyang sariling ideya. Iminungkahi niya na si Lei Wu na lang ang maging partner ni Zuang. Dahil lubos na nagmamalasakit si Lei Wu sa kanya, naniniwala si Pang Yinan na mapoprotektahan nito si Zuang habang pinoprotektahan din ang nayon mula sa mga banta. Samantala, sa Muyong, si Tang Wanyon, isang tapat na tulong ng pamilya Zhang, ay nakipagpulong sa dalawang pinuno ng pinakamalaking asosasyon ng kalakalan at punong pulis ng lungsod. Inihatid niya ang imbitasyon sa kasal ng panganay na anak ng pamilya Zhang at ipinaabot ang paghahabol ng kanyang Panginoon na mamuno sa Muyong. Ang mensahe ay inilaan bilang isang babala, ngunit ibinasura ito ng tatlong lalaki. Ito ay ikinagalit ni Yanping, na naniniwalang minamaliit ng pamilya Zhang ang kanyang autoridad. Mabilis na naging marahas ang mga tensyon. Sinaktan ni Xiao Wenting si Yanping, at agad na pinatay ng kanyang mga tauhan. Ang brutal na pagpapakita na ito ay natakot kay Master Su at sa hepe ng pulisya. Dahil sa takot, pareho silang nangako ng katapatan sa pamilya Zhang,
ngunit hindi nasiyahan si Tang Wanyun at iniutos ang kanilang kamatayan sa mismong lugar. Bumalik sa nayon ng Fongjing, naghanda si Zhuang para sa isang ritual bago dalhin sa Layong Mountain upang pakasalan ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Ilang sandali bago dumating ang prosesyon, nagpa siya ang kanyang ama na itago siya, ayaw na makita ang kanyang anak na babae na pinilit sa isang buhay ng pagdurusa. Nang si Zhuang ay hindi mahanap, nagalit si Tang, na nakikita ito bilang isang pagtataksil sa kasunduan. Sinabi ng ama ni Zhuang na hindi niya alam kung nasaan siya at nangakong babayaran niya ng doble ang dowry. Napagtanto ni Tang na siya ay pinoprotektahan, pinarusahan si Heiwa bilang isang babala. Pagkatapos ay lumabas si Zhuang sa pagtatago upang protektahan ang bata. Pinaalalahanan niya si Tang na ang kasunduan sa mga pagbabayad ng tribute ay nanatiling may bisa at ang kanyang kasal ay hindi maaaring magpatuloy sa ilalim ng puwersa. Nang gabing iyon, habang natutulog si Pinginan, napanaginipan niya ang kanyang nakaraan. Naalala niyang tumakbo siya sa kanyang lumang nayon, kumakatok sa mga pinto, at humingi ng tulong. Walang sumasagot, kahit minsan ay tinulungan silang lahat ng kanyang ama. Pagsapit ng umaga, habang nagtitipon sila para sa almusal, ibinaling ni Panginan, Maming at Leiwo ang kanilang atensyon kay Zhuang. Pinlano nilang pasukin ang mga bandido sa bundok sa pamamagitan ng pagbabalakayo bilang mga miyembro, umaasang mahahanap siya habang nagsasagupaan ang magkatunggaling paksyon. Mahaba ang paglalakbay sa Layong Mountain, kung saan daan-daang bandido ang nagtitipon para sa kasal ng panganay na anak ng pamilya Zhang. Ang pagpasok sa pangunahing bulwagan kung saan nagtagpo ang mga nakatataas na pinuno ay napatunayang mahirap dahil sa mahigpit na mga hierarchy ng panauhin. Sumiklab ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa ranggo. Ngunit mabilis na namagitan si Tang Wanyun. Ipinahayag niya na ang sino mang gustong pumasok ay kailangang patunayan muna ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mga barya na nakakalat sa buong kagubatan. Ang hamon ay buong pananabik na tinanggap. Noong una, hindi gaanong binigyang pansin ni Panginan ang paligsahan. Pagkatapos ay nakita niya si Zhang Shanlong. Pagkaraan ng 20 taon, sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Sa kagubatan, sumiklab ang kaguluhan ng magpatayan ang mga bandido para sa mga barya na nagpasya sa kanilang katayuan sa loob ng angkan ng Zhang. Matapos mangolekta ng sapat, naghanda si Panginan at ang kanyang mga kasama na bumalik, ngunit pinigilan sila dahil sa wala silang imbitasyon sa kasal. Ipinaliwanag ni Panginan na wala silang reputasyon, ngunit hinahangad na bumuo ng kapatiran sa pamilya Zhang. Bilang patunay ng katapatan, nag-alok si Hang ng isang bundle ng ginto at mahahalagang bagay bilang regalo sa kasal. Tinanggap ni Zhang Shanlong at tinatakan ng tubig ang bono, na idineklara itong tie of honor. Pagsapit ng tanghali, nagsimula ang kasal. Lumakad sa entablado kasama si Zhuang, para lamang matakot nang matuklasan niyang patay pala ang kanyang pakakasalan. Pinilit siyang ipasok sa kabaong, binigyan ng gamot na pampatulog, at naghanda na sumama sa bangkay. Ang parehong mga kabaong ay dinala sa isang silid na puno ng mga handog. Nang tangkaing salakayin ng 2 gwardya, pumasok si Leiwo at itinago ang kanyang boses bilang young master, na pinilit na sumunod ang mga gwardya. Samantala, sa main hall, nagpiesta ang mga bandido. Isang lasing na bandido ang nanghaharas sa isang courtesan na nagudyok kay Zhang Shanlong. Pinaputok niya ang kanyang pistol, ngunit sumablay ang putok. Pumasok si Panginan, lumapit sa kanya at kinuha ang sandata. Kinilala niya ito bilang parehong modelo na ginamit sa pagpatay sa kanyang pamilya. Pinuri niya ang paghawak ni Panginan sa sandata at tinanong kung minsan ba siyang nagsilbi sa militar. Iniwasan ni Panginan ang tanong na nagsasabing siya ay walang iba kundi isang kargador sa pantalan. Dahil humanga, iniabot sa kanya ni Zhang Shanlong ang pistola at idineklara siyang pinuno ng isang bagong unit ng baril. Tila kumbinsido siya, ngunit naghinala si Tang Wanyun at sinimulang suriin ang pagkakakilanlan ni Panginan. Ang mga kabaong ay dinala sa isang kuweba sa Layong Mountains bago ilibing. Sa loob, sinubukan ni Leiwo na gisingin si Zhuang mula sa epekto ng droga. Nagpasalamat siya sa pagtataya ng kanyang buhay, ngunit ipinaalala sa kanya na hindi nagbago ang kanyang damdamin. Tinanggap naman ito ni Leiwo at nagtanong tungkol sa dati niyang asawa. Ibinunyag ni Zhuang ang katotohanan. Sa gabi ng kanyang kasal, sinugod ng bandit ang kaganapan, ininsulto na hindi sila imbitado. Ang kanyang asawa ay kinaladkad palabas at pinugutan ng ulo sa harap ng mga bisita. Sinubukan ni Leiwo na aliwin siya sa pamamagitan ng paghuni ng isang himig, kahit na ito ay hindi maganda. Ang tunog ay nagpagulo sa mga gwardya sa labas hanggang sa may tumapik sa kanilang balikat. Ito ay si Maming, dumating upang iligtas sina Zhuang at Leiwo. Bumalik sa bulwagan, sumama si Panginan sa mga bandido sa pagsusugal.
Si Xiao, na naglalayong ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, ay mas lumapit at itinaya pa ang lahat sa laro. Nang gabing iyon, sa isang pribadong silid, sinubukan niyang akitin si Pang Yinan upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Si Pang Yinan, na lubos na nababatid ang kanyang layunin, ay nanatiling kalmado. Nang mapagtanto niyang kinukutsa siya nito, sumalakay si Xiao gamit ang isang hairpin na nagdulot ng maikling away. Bagamat nagsimula siyang matalo, nilinaw ni Pang Yinan na gusto lang niya ang listahan ng mga miyembro ng asosasyon at walang intensyon na saktan siya. Matapos niyang makuha ang susi na kailangan niya, inutusan ni Xiao Silong at ang kanyang mga bantay na kunin ito. Samantala, pinalaya ni Maming sina Lei Wu at Zuang sa kabaong habang hinihintay nila si Pang Yinan. Nang marating ni Pang Yinan ang kuweba, sinubukan ni Long na kunin ang susi, na humantong sa isang labanan na nauwi sa pagkatalo ni Long. Habang naghihintay, sinabi ni Maming kina Lei Wu at Zuang ang tungkol sa nakaraan ni Pang Yinan. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay isang sundalo na nagligtas ng kanilang buhay sa digmaan, ngunit kalaunan ay inabandona niya ang militar, ayaw niyang apihin ang mga sibilyan o makibahagi sa katiwalian. Di nagtagal, dumating si Pang Yinan at hinikayat umalis ng mag-isa, ipinaliwanag na hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay ikinwento niya ang kanyang kasaysayan kina Lei Wu at Maming. Naalala ni Pang Yinan ang kanyang pagsasanay sa martial arts sa ilalim ng kanyang ama, na naniniwalang bumalik na ang kapayapaan at dapat mabuwag ang kanilang samahan. Tinanggihan ito ni Tang Wanyon, palihim na nanawagan kay Zhang Shanlong na lipulin ang pamilya Wen. Nang dumating ang pag-atake, tumakbo si Pang Yinan sa mga taga-nayon para humingi ng tulong, ngunit walang humakbang, kahit na minsang tinulungan silang lahat ng kanyang ama. Desperado, bumalik si Pang Yinan upang harapin ang mga raider sa kanyang tahanan, kung saan binaril siya ni Zhang Shanlong sa dibdib. Hindi nakuha ng bala ang kanyang mahahalagang organo, at nakaligtas siya. Sa sumunod na 20 taon, gumala si Pang Yinan, tinutugis ang bawat bandido na responsable sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ngayon, si Zhang na lang ang natitira, nagpa siya si Pang Yinan na tapusin ang kanyang misyon. Ibinigay niya kay Lei Wu at Maming ang kanyang pera para mamuhay sila ng mapayapa. Nagdulot ito ng mainit na pagtatalo dahil ang dalawang lalaki ay ayaw maghiwalay pagkatapos ng maraming taon na magkasama. Nanatiling matatag si Pang, naniniwalang kailangan niyang tapusin ang kanyang paghihiganti para harapin ang kanyang pamilya sa kabilang buhay ng walang kahihiyan. Pagkatapos ay pumasok si Pang ng mag-isa sa kuta, tahimik na pinatay ang mga gwardya habang papunta sa malaking bulwagan. Dahil ayaw siyang iwanan, sumunod sina Lei Wu at Maming. Magkasama silang pumasok sa main hall nang lumitaw si Zhang Shanlong na may kasamang babae sa kanyang tabi. Diretsyong hinamon ni Pang si Zhang. Napagtatanto ang kapangyarihan ni Zhang na higit pa sa kanila. Inutusan niya sina Maming at Lei Wu na kunin ang mga talaan ng asosasyon. Pagkatapos ng pakikibaka, nakuha nila ang aklat ng Red Dragon Association. Ngunit napatunayang masyadong malakas si Zhang. Pinigilan ni Pang ang kanyang mga kaibigan sa pakikialam, iginiit na ang labanan ay sa kanya. Pagkatapos ay hinarap niya si Zhang sa isang sword duel. Sa wakas, nanag si Pang. Nang magising si Zhang, nakagapos at nakabitin sa kanyang mga kamay na nakatali, nakita niya ang mga nakasulat na pangalan ng mga magulang ni Pang sa kanyang harapan. Noon lang niya napagtanto na si Pang ang kapareho niyang binaril ilang taon na ang nakakaraan. Nakatayo sa harap ng altar ng kanyang mga magulang, 3 beses na itinusok ni Pang ang kanyang espada sa tiyan ni Zhang. Sa wakas ay nakumpleto ang paghihiganti na dinala niya sa loob ng mga dekada. Bago ang bangkay ni Zhang, kinondena ni Tang Wanyon si Xiao dahil sa hindi pagprotekta sa susi at iniutos ang kanyang kamatayan para makasama niya ang kanyang amo sa kabilang buhay. Bilang pamumuno, pinagrally ni Tang ang mga bandido at mersenaryo sa bundok, na nangakong dudurugin ang mga nanghihiya sa asosasyon at nag-aalok ng masaganang pabuya sa sinumang pumatay sa mga kaaway nito. Samantala, sa wakas ay natapos na ang kanyang 20 taong paghihiganti, naghanda si Pang kasama sina Lei Wu at Maming na umalis sa rehiyon ng Muyong. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang nayon ng Fongjing ay malamang nahaharap sa paghihiganti mula sa mga bandido. Kaya, pinili nilang bumalik at tumayo kasama ng mga taga-nayon na determinadong ipagtanggol ang kanilang lupain. Isang mainit na debate ang sumiklab. Sa huli, sinunod nila ang desisyon ni Pang na lumaban. Kinabukasan, si Tang Wanyon at ang kanyang mga puwersa ay bumaba sa nayon ng Fongjing upang ipaghiganti ang kanilang Panginoon. Hiniling ni Zani, ang sharpshooter ng asosasyon, hiniling na magpakita si Pang. Tumugon si Pang sa pamamagitan ng pagbaril kay Zhang, na nagpapatunay sa kanyang husay. Galit na galit, inutusan ni Tang ang kanyang mga tauhan na kumalat at umatake. Isinugod ni na Maming at Lei Wu sina Yu at Hewa sa ligtas na lugar habang walang tigil na nagpaputok ang mga bandido. Samantala, sinundan ni Pang si Tang mag-isa.
Bagamat binaril sa tiyan, tumulak siya pasulong. Sa ibang lugar, inihagis ni Juan ang isang bag ng dinamite sa bahay na pinagtataguan ni Nayo at Hewa. Sinubukan itong harangin ni na Ma'am Ing at Lei, ngunit tinamaan sila ng putok ng baril. Si Ma'am Ing ay nasugatan sa binti, habang si Lei Wu naman ay tinamaan ng bala habang pinagtanggol si Zuang. Sa kanyang huling lakas, inihagis ni Lei Wu ang dinamite pabalik sa kalaban. Isinakripisyo ang kanyang sarili para mabuhay si Zuang. Nang makitang bumagsak ang kanyang kasama, bumangon si Ma'am Ing para lumaban. Matindi ang pagbangga niya kay Chun. Pantay-pantay ang kanilang tunggalian hanggang sa magkakulong ang dalawa sa isang pakikibaka. Sa mapagpasyang sandali, sinaksak si Chun sa tiyan na nagbigay ng pagkakataon kay Ma'am Ing na tapusin siya. Samantala, hinarap ni Pang si Tang sa isang brutal na labanan kahit nasugatan at na-corner, nagtiis si Pang. Tinamaan ni Tang ang kanyang sugat sa tiyan at itinumba siya, tinutuya siya tungkol sa pagbagsak ng asosasyon ng kanyang ama at ipinagmamalaki ang kanyang sariling karapatang mamuno. Kahit nasa bingit ng kamatayan, nanatiling mayabang si Tang hanggang sa muling bumangon si Pang at binaril siya, na nagtapos sa kanyang buhay. Nang maglaon, sa libingan ni Lei, tinanong ni Pang si Ma'am Ing tungkol sa kanyang kinabukasan. Sinabi ni Ma'am Ing na magtatayo siya ng bahay doon para parangalan si Lei at makasama siya sa kamatayan. Hiniling din niya na bumalik si Pang, na ipinaalala sa kanya na ang tahanan ay palaging magiging kanya rin. Pagkatapos ay kinausap ni Pang si Zuang, na ibinalik ang kanyang pilak na Pulse Ares. Hiniling niya sa kanya na bisitahin si Lei tuwing ika-1 at ika-15 ng bawat buwan upang manalangin. Iniisip pa rin niya kung saan pupunta si Pang. Simpleng sagot ni Pang na hindi niya alam, basta't nananatili ang landas ng katwiran, tatahakin niya ito. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.